Simulan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ngayon ay yumukot manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob ninyo po sa amin sa pamamagitan po ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus. Kaya rin po, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na tinawag ninyo kami dito sa Iglesia ng Tanawan upang makapag-aral ng inyong salita. Kaya pakiusap Ama, tulungan ninyo po kami sa mga oras na ito at pangunahan ninyo kami sa tulong ng Espiritu Santo nang sa gayon ay may pangaral ko ng maayos at maliwanag ang inyong salita at gayon rin ay matanggap po ito ng mga kapatiran ng malinaw. Nawa sa pamamagitan po ng mensahe na ito ay maging matatag ang kanilang buhay pananampalataya at makapaglingkod pa sa inyo ng tapat at sincero habang hindi pa dumarating ang inyong ikalawang pagbabalik. Ngayon po ay magsisimula na kami. Diadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 2 verse 14 at 16. Sa Juan chapter 2 verse 14 at 16. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Nahanap na? Okay, John chapter 2 verse 14 to 16. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ng mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. So, masyadong mahangin. So, itong pangyayaring ito ay noong nilinis ni Jesus yung templo. At ang kwentong ito ay nabanggit sa 4 na aklat ng mga ebanghelyo. So, sa mga gospel books. So, dito po, makikita natin kung gaano talaga binibigyang halaga ni Jesus yung pagiging malinis ng templo ng Diyos. So, nilinis niya ang templo ng Diyos nung panahon ng Roma. So, siya sabi ni Jesus na yung templo o yung bahay ng Diyos ay hindi bahay para bilhan o maging palengke. Ito isang lugar kung saan kailangan tayong sumamba, manalangin. Ngunit, sa panahon po natin ngayon, gaya ng sinabi sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, sa huling bahagi po nito, sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at buhay, suhay ng katotohanan. Yung bahay ng Diyos sa panahon po natin, ano na po ito ngayon? Ha? Ano na po? Yung church. Okay? So, may ano ba? So, ano yung bahay ng Diyos ngayon? Church. Okay? So, yung church, ano po yung church? Ito po yung grupo ng mga ligtas na tao, tama? So, yung Diyos, nais po niya na maging malinis yung iglesia niya. Tayo. At isang bagay pa, kung babasahin po ninyo yung 4 na gospel book, yung mga talatang ito, may makikita po kayo o mapapansin, lalong-lalo na dito sa aklat ng Juan. Mas detalyadong ipinakita rito kung paano nilinis ni Jesus yung templo. Makikita po ninyo na dito sa aklat ng Juan, may mga hayop na nakasulat. May mga hayop na binanggit. Mga baka, mga tupa, mga kalapati. At gusto ko po, dito po tayo magpo-focus.
titingnan po natin yung mga aral na matututunan po natin sa mga hayop. Kaya nga, yung sermon po natin ngayon ay aral mula sa mga hayop para sa mga Kristiyano. So bago ko po ituro yung mga aral patungkol sa mga hayop, may gusto lamang po akong linawin. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, o gaya ng iba pang mga aklat, kailangan po natin intindihin o alamin ano ba yung nais ipaalam sa atin ng may akda. Kaya nga po, kailangan po nating manalangin ng taimtim. Humingi ng tulong sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang sa pagbabasa po natin ng Biblia, hindi po natin mabigyan ng sariling pagpapakahulugan. Maling akala. Akala ko ito ibig sabihin. Kaya nga, dapat po nating maintindihan na yung tamang pagkaunawa at interpretasyon sa Biblia, yung mga verses po na ito, hindi ibinigay ito ng Diyos sa atin sa misteryosong pamamaraan. Yung kahulugan nito. Hindi ibig sabihin nito na yung Diyos magbibigay sa atin ng kahulugan sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng mga propeta. Hindi na po. Natural lang at simple lamang mauunawaan na natin sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Kaya nga po, kailangan po nating maging maingat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ng mga bersikulo na nakasulat sa Biblia. Actually, pwede po nating basahin yung Biblia ng napakadali, sa literal na pamamaraan. Okay? Kailangan yung sa pagbabasa po natin, tugma sa mga aklat o sa iba pang mga aklat nandito sa Biblia. So, una, yung pinaka-basic na interpretasyon po sa Bible, so ito po, so, literal. So, ibig sabihin, kung ano yung nabasa, yun na yun. Tama? So, ito yung basic na pag-intindi o pagbabasa ng Biblia. Halimbawa, yung verse na binasa po natin kanina sa John chapter 2. Mamaya, makikita po ninyo yung mga baka, yung kalapate, yung tupa, ay sumisimbolo sa mga Kristiyano, mga ligtas na tao. Pero, wag ninyo isipin na, pinalayas pala ni Jesus yung mga Kristiyano o palalayasin ni Jesus. Hindi po. Literal na pinaalis ni Jesus yung mga hayop. Pangalawang halimbawa, yung sa paglikha. Ilang araw nilikha ng Diyos yung sanlibutan? 6 na araw lamang. So tayo po naniniwala na 6 na araw lamang ginawa ng Diyos ang lahat. May mga tao kasi, ang pagkakaintindi, yung isang araw, katumbas ng 1,000. May iba pa nga, umaabot ng milyon o bilyon. Hindi po. Literal na kahulugan nito, 6 na araw lamang. Naintindihan? Pangalawa, so wala akong mahanap na maayos na Tagalog po niyan, allegory. So, ano po ba ibig sabihin po nito? Yung allegorical interpretation po, nangangahulugan na yan yung pag-interpreta sa pamamagitan ng paggamit ng mga simbolo, mga anino. Sa Bible po, maraming nakasulat dito na may mas malalim na pagpapakahulugan, mga spiritual na kahulugan. Hindi sa binabaliwala po natin yung literal na kahulugan ng mga bersikulo. Ito'y paghanap lamang po ng mas malalim, spiritual na kahulugan sa likod ng mga nakasulat dito sa Bible. Naintindihan niyo po? So, kailangan po natin maintindihan na maraming allegory na nakasulat po dito. Halimbawa, sa Ecclesiastes chapter 12.
So ano po yung nakasulat sa Ecclesiastes chapter 12? Alam niyo po? Ecclesiastes chapter 12, kung babasahin po ninyo yan, ito po is sumisimbolo o allegory ng pagtanda o paglipas ng panahon sa katawan ng tao. Okay? So, isa pang halimbawa, sa Old Testament, maraming sacrifice, mga offerings. Tama? Yung ginagawa ng mga Levita. So, ito po'y sumisimbolo naman po sa malaking pagsasakripisyo sa pagdating ni Jesus. Yung Diyos po, gumagamit ng napakaraming anino o simbolo sa Bible. Pero, hindi ibig sabihin po nito na sa pagbabasa ng Biblia, kailangan interpretahin natin yung Bible sa paraan na laging mayroong simbolo. May malalim na kahulugan, may spiritual na kahulugan lagi. Okay? Yung pag-intindi po sa mga literal na pagpapakahulugan sa Biblia na dapat sana ay symbolism o allegory, mangyayari po, hindi natin mahahanap yung tunay na kahulugan ng verse, ng mga bersikulo. Sa parehong pagkakataon rin, kapag uunawain naman po natin yung mga allegorical na mga passage o mga bersikulo sa Biblia, na dapat sana iintindihin lang natin ito ng literal, naliligaw tayo. Hindi natin nauunawaan yung tunay na kahulugan sa Biblia. Nasusundan niyo po ako? Naintindihan niyo po? So, ang unang pinupunto ko lamang po, magkaroon tayo ng balanse sa pagbabasa ng Biblia sa tulong ng Espiritu Santo. Okay? Balanse lamang po. Kapag iintindihin po natin yung ibang mga bersikulo sa Biblia, dapat magkakatugma po ito at consistent kung ikukumpara mo ito sa ibang verse, sa ibang mga Bible book. Okay? Yun yung napaka-importante. Bakit? Dahil yung Biblia mismo, yung magbibigay ng kahulugan sa kanyang sarili. Naintindihan niyo po mga kapatid? So balik po tayo sa main topic po natin. Yung patungkol sa mga hayop. Maraming mga hayop po ang nababanggit sa Biblia. At kahit sa Jesus, marami siya binanggit ng mga hayop na magtuturo sa atin ng napakaraming aral na dapat natin matutunan bilang mga Kristiyano. So ngayon po, check po natin at i-apply po natin yung mga matututunan nating mga katangian ng mga hayop. Okay? At tingnan rin natin anong mga hayop o anong klase yung mga hayop yung hindi dapat ang makita sa atin. Okay? Gaya ng mga aso at ng mga baboy. Una, yung patungkol sa baka. Sa Isaiah chapter 1 verse 13, pwede niyo po bang basahin? Isaiah chapter 1 verse 3. Okay, pakibasa po na sabay-sabay. Isaiah chapter 1 verse 3, 3 to 1. At ng asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. Yung mga ligtas na Kristiyano, kilala niya yung Panginoon. At yung mga Kristiyano, nagnanais na higit pang makilala ang Panginoon. Nakasulat rin sa Biblia, ang baka ay malinis na hayop. At sinasabi rin, yung baka ang nagre-representa sa mga manggagawa. At ang mga ligtas na Kristiyano, sila po ang mga manggagawa ng Diyos. Mga kapatid, bakit mo sinasabi sa Biblia na ang manggagawa ay gaya ng isang baka? Sapagkat ang basic na katangian ng isang baka ay ang pagsunod. Ang katangian po ng isang ligtas na Kristiyano ay sumusunod. Kaya nga,
kailangan po nating magpatuloy sa pag-aaral patungkol sa pagsunod sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Ezekiel po, chapter 1, verse 4 to 10, so narito po nakasulat yung itsura ng mga anghel. At yung grupo ng mga anghel na ito, pinapakita rito, sino si Jesus? Ano yung katangian o yung apat na kaaspeto na katangian ni Jesus? So yung 4 gospel, pinapakilala si Jesus ng eksakto. Basahin po natin sabay-sabay sa Ezekiel chapter 1, verse 10. Ezekiel chapter 1, verse 10. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ang apat ay may mukha ng tao, may mukha ng leon sa kanang tagiliran, may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng agila. Yung tao po ay tinutukoy po nito yung ebanghelyo ni Lucas. Sapagkat si Lucas, o yung aklat ni Lucas, pinapakilala rito si Jesus bilang tao. At ang leon naman ay pumapatungkol sa aklat ni Mateo. Sapagkat sa ebanghelyo ni Mateo, pinapakilala rito na si Jesus ay isang hari. At ang baka ay pinapakita dito yung aklat o ebanghelyo ni Marcos. Sapagkat si Jesus ay talagang lubusang sumunod sa salita ng Diyos. At yung anghel naman ay tumutukoy sa aklat o ebanghelyo ni Juan. Dahil ang anghel ay isang hayop na lumilipad sa papawirin. At ang ebanghelyo ni Juan ay nagpapakilala na si Jesus ay Diyos. Okay? Isa siyang Diyos na nagkatawang tao. Ezekiel chapter 1 verse 7. Sabi po rito, ang kanilang mga paa ay tuwid at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila'y kumikinang na parang tansong pinakintab. So, sinabi po rito, ang kanilang mga paa ay tuwid at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. So, ano po ba yung guya? Maliit na baka, tama. So, anong ibig sabihin ng yung paa ay matuwid? Yung ang kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. Anong ibig sabihin po nito? Yung versikulo na iyan, yung kahulugan po niyan, yung grupo ng mga anghel na binabanggit po rito ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos. Gaya ni Jesus na pumarito sa mundong ito, sinunod ni Jesus ang salita ng Diyos ng lubusan. Puntahan po natin sa Filipos, chapter 2. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Okay? Filipos chapter 2, verse 5 at 8. Basahin natin ng salitan. So ako po muna, verse 5, kayo yung verse 6. Okay? So, sabi po rito, verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So si Jesus daw, lumakad sa daan ng pagsunod. Gayon rin si Apostol Pablo. Isa siyang manggagawa na gaya ng isang baka. Hindi siya nagreklamo sa kabila ng napakarami niyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang buong buhay para sa ebanghelyo ni Jesus. Balik tayo sa Ezekiel chapter 1 verse 7.
Ang kanilang mga paa ay tuwid at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. So yung grupo ng mga anghel, sila yung naglilingkod na napakalapit sa Panginoon. At sila rin ay lumalakad sa daan ng pagsunod. May rason po kung bakit ito isinulat. Bakit binibigyan din ito ng Diyos sa Ezekiel chapter 1? Sapagkat ito'y para sa mga Israelita, ang tao ng Diyos. Nung panahon na ito, yung mga Israelita ay lumalakad sa daan ng pagsuway. At ito'y ayaw ng Diyos. Kaya nga, sa pagdaan ng panahon, mas bumibigat yung pamatok na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Okay? Sa sumunod na versikulo ay sa Isaiah chapter 50. Isaiah chapter 50, verse 4 to 7. So babasahin ko po Isaiah 50, verse 4 to 7. Ako na lamang po, medyo mahaba. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan, upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pandinig, at ako'y hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Sapagkat tinulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako napahiya, kaya't iniligay ko ang aking mukha na parang batong kiskisan at alam ko na hindi ako mapapahiya. So si Jesus po ang binabanggit rito. Si Jesus ay dumanas ng napakatinding kahihiyan, napakatinding kahirapan. Ngunit si Jesus ay lubos na sumunod sa salita ng Diyos ng tahimik. Si Jesus ay masunurin at siya'y namatay sa krus at muling nabuhay muli. At ito po isang larawan ng isang baka. Okay? Ang baka po ay sumusunod sa kanyang Panginoon ng tahimik hanggang sa wakas. Si Jesus, tinapos niya ang kanyang ministeryo sa mundong ito ng tahimik, nang walang pagrereklamo. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, kailangan tayong sumunod sa gawain ng Diyos hanggang sa dulo. Bilang mga Kristiyano, sumunod tayo sa Panginoon gaya ng isang baka. Ngunit, sino lamang po ang makakasunod sa salita ng Diyos ng tahimik? Una, dapat ang taong ito ay isang taong mapagkumbaba. Sila na pinagpapakumbaba ang kanilang puso, sila ang makakasunod sa salita ng Diyos. Ang kapakumbabaan at ang pagsunod, lagi po yan magkasama. Kaya nga, ang kailangan po natin bilang mga Kristiyano, mapagkumbabang isipan. Sapagkat ang pagiging mapagmataas at pagiging masuwayin, ito naman yung laging magkasama. Sa Efeso chapter 4 verse 3, sabi roon na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kapag tayo po, ipinagpapakumbaba po natin yung ating mga puso sa bawat isa, lahat po tayo magiging isa. Tayo po ay magkakasama-sama. Unity. Tama po? Gayunpaman, kung ang isa sa atin ay magiging arugante, mayabang, yung mga puso po natin ay magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya nga po, kailangan po natin ipagkumbaba yung ating mga isipan para tayo magkaroon ng pagkakaisa. At ang ating puso ay huwag nating hayaan na maging arugante, mayayabang. Sapagkat sa puso natin, kapag naging mayabang ito, lalabas yung pagrereklamo. Magkakaroon ng hidwaan, pagkakabahabahagi sa Tanawan Church. Tama po? Filipos chapter 2 verse 14.
Sa Filipos chapter 2 verse 14. Basahin po ninyo, pakibasa po. Pakibasa po ng sabay-sabay, 3-1. So nais po natin na magkaroon tayo ng iisang puso at isipan para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? Paano po natin magagawa na magkaroon tayo ng walang pagbubulong-bulong at pagtatalo-talo? Gaya po na nabasa natin sa Filipos chapter 2 verse 1 hanggang 8, si Jesus ay mayroong mapagkumbabang puso. Si Jesus ay namuhay na nagpapasakop hanggang sa kamatayan. Kaya nga kailangan po natin ng mapagkumbabang puso at gayon rin ang isipan. Kapag may ganito tayong klaseng puso, walang reklamong lalabas, walang hidwaan, pagkakabahabahagi sa loob ng church. At isang bagay rin pa, ang daan para makapasok tayo sa langit ay daan ng pagiging mapagkumbaba. Ang daan ng kapagkumbabaan ay daan upang maging mataas tayo sa harapan ng Diyos. Ang ating puso ay kailangan maging mapagkumbabang puso. Ang ating puso ay kailangan maging gaya ng puso ni Kristo. Si Jesus po, siya ay nabuhay bilang isang napakababang tao sa mundong ito. Gayun rin po, kung ang ating puso at isipan ay pagkukumbaba po natin sa loob ng church, walang problema. Okay? Sa Mateo chapter 18 verse 1, sabi po rito, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino? Nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, ibinaba natin yung ating mga puso sa harapan ng Diyos. Kapag ating ibababa yung ating mga puso sa harapan ng Diyos, gagawin niyang dakila tayo. Sa Mateo chapter 18 verse 6 at 7, Mateo chapter 18 verse 6 at 7. So, basahin natin ng sabay-sabay, 3-1. Ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran, ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumula ng batong katitisuran. Si Jesus ay nagsasalita rito patungkol sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kapag tayo nagiging arogante, nakakagawa tayo ng kasalanan at natitisod natin yung mga bata pa sa pananampalataya. Sa verse 10, sabi po rito, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Kung tayo magiging mayabang raw, pwede raw nating alipustahin yung mga mabababa o yung mga maliliit pa sa pananampalataya. Huwag nawa sana. At yung mga aroganteng tao, sila yung mga Kristiyano o tao na hindi marunong magpatawad. Kung tayo po ay magiging mapagkumbaba, tatanggapin po natin yung kamalian ng ating mga brothers and sisters. At hindi po natin hahayaang matisod ang isa man sa atin. At tayo po ay magkakaroon ng takot na husgahan ang church. Tama po? Sa Mateo chapter 18, verse 4, isa pa, sabi po rito, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So kailangan po nating paulit-ulit na magkaroon ng mapagkumbabang puso sa church. Kung tayo magkakaroon ng mapagkumbabang puso, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng biyaya at karunungan. Sa pamamagitan nito, magagawa po nating makapaglingkod sa Panginoon, gayon rin sa mga brothers at sisters. Okay? Nasusundan po ba?
Sa Job, puntahan naman po natin, sa Job, isa pang katangian ng isang baka. Job chapter 1, verse 14. Okay? Job chapter 1, verse 14. Basahin po ninyo, pakibasa po. 3 to 1. Kapag yung ibang mga hayop kumakain, tapos may mga sumasalo sa kanila, ano nangyari? Nag-aaway. Tama? Nagkakaroon ng gulo. Pero sabi po rito, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Yung mga baka, walang pagrereklamo. Yung mga baka, wala silang pakialam sa ibang mga bagay. Yung mga baka, tahimik lamang silang gumagawa sa kanilang trabaho. Kaya nga, pareho sa atin. Kailangan po natin gawin yung ating best, yung ating abot ng makakaya sa harapan ng Diyos na may mga ipinagkatiwala siya sa atin. Okay? Sa Levitico chapter 11, yung baka po, tinuring na malinis na hayop. So sabi sa Leviticus, anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. Anumang hayop na may hati ang paa, biyak. So ano ibig sabihin po nito? Ito po'y nagpapakita sa natatanging pamumuhay. Okay? Para mapalakas po natin yung ating buhay pananampalataya, ang kailangan, mahiwalay po tayo sa sanlibutan, mahiwalay po tayo sa kasalanan. Ngumunguya. Ano naman ibig sabihin ng ngumunguya? Yung salitang ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano na malapit sa salita ng Diyos. Binubulay-bulay yung salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Mas malapit po dapat tayo sa salita ng Diyos kung ayaw ninyo magkaroon ng kasalanan. Sapagkat kung wala po tayo sa salita ng Diyos, mabilis lamang po tayong matukso ng dyablo. Sa Awit chapter 1, verse 1 at 2, Awit chapter 1, verse 1 at 2 po. Basahin natin sabay-sabay. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kapag po tayo nagbubulay-bulay na salita ng Diyos araw at gabi, mailalayo natin ang ating sarili sa mga payo ng masasama. At magagawa rin po natin makaiwas sa isang makasariling pamumuhay. Buhay na nag-iisa. At magagawa po natin makaabante tungo sa walang hanggang langit. At hindi po natin mailalapit yung ating sarili, yung magkakaroon tayo ng makikipagkompormiso tayo sa sanlibutan at sa kasalanan. Maiiwas po natin yung ating sarili sa mga Diyos-Diyosan kung tayo po ay malapit sa salita ng Diyos. At gaya po ng mga baka na masikap sa kanilang gawain, mayroong gantimpalang naghihintay para sa atin. Tatanggap po tayo nito kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos ng tahimik. Ang Panginoon po, pinagpapala niya ang mga Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano ay nabubuhay para sa Ebanghelyo, hindi para sa sanlibutan. Kaya nga po, ang kailangan po natin, ipagpatuloy po natin na mabuhay na nagkakaroon ng kalakasan mula sa Panginoon para sa Ebanghelyo, para sa church. Kapag ganito po, magagawa po nating matiis at malampasan ang lahat ng kahirapan
So, pakibasa po, Efeso chapter 5, verse 2. Sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Isang handog at alay sa Diyos. Si Jesus ay isang naging masarap na handog na at alay sa harapan ng Diyos. Isang mabangong samyo. Ito po yung kailangan na mangyari po sa atin. Kailangan po yung ating buhay ay nakakalugod o makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero isang bagay po, magagawa po nating kalugod-lugod yung ating buhay kung una sa lahat, mayroon tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Pangalawa na pag-aaralan po natin ng hayop ay mga tupa at mga kambing. Kapag si Jesus ay darating muli, yung mga tao ay hahatiin sa dalawa. Sa Mateo chapter 25, verse 32 at 33, Mateo chapter 25, verse 32 at 33. Sabay-sabay po natin na basahin. 3, 2, 1. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Sa Biblia po, sa kanang panig ng Diyos, narito po yung mga matutuwid. At sa kaliwa naman, narito naman po yung panig ng mga nasa dyablo. Panig ng mga tumutuligsa sa Diyos. Sa verse 34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Kapag ang Panginoon ay bumalik muli, yung mga tupa ay papasok sa walang hanggang langit. At ang bagay na meron dito, sabi ng Bible, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Para sa inyo. Ibig sabihin, para sa lahat. Sa unang Timoteo, chapter 2, verse 4, sabi po roon, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sila na hindi magkakaroon ng kaligtasan, sila yung mapupunta sa impyerno. Sa Mateo chapter 25, verse 41, sabi po rito, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang walang hanggang impyerno, ito po'y lugar na inihanda ng Diyos para sa mga demonyo, sa mga dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno po ay hindi lugar na inihanda para sa mga tao. Ngunit, sila na tatanggi sa pag-ibig ng Panginoon, sila rin ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. Sa Mateo 25, verse 46, sabi po rito, ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matutuwid ay sa buhay na walang hanggan. Balik tayo sa verse 33. Sabi po rito, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Brothers and sisters, may tanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay nasa kanan o nasa kaliwa ng Diyos? Kapag dumating na yung Panginoon muli, hahatiin niya ang mga tao. Maaari tayong mapunta sa isang lugar, kanan o kaliwa, langit
o impyerno. Doon tayo patungo magpakailanman. Sa Genesis chapter 3, verse 16, sabi ng Diyos sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Brothers and sisters, tanong ko po sa inyo, sino po yung lumikha ng sakit, ng paghihirap? Sino po? Sino po ang nagbigay nito? Sino po? Ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha nito. Ang pagdurusa ay nagsimula nang ang tao ay nagkasala. Alam niyo po ba nung kahulugan ng Eden? Ang kahulugan po ng Eden, kaligayahan, kagalakan. Noon, nung hindi pa nagkakasala si Adan at Eva, wala pang sakit, wala pang pagdurusa. So yung sakit, pagdurusa, konektado po yan sa kasalanan. At ang impyerno, ito po yung lugar kung saan tayo magdurusa ng walang hanggan. Sa Awit chapter 16 verse 11, sabi po rito, Awit 16 verse 11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Yung Psalms number 16 verse 11, ito po yung nakasulat o isinulat patungkol sa langit. Yung tinutukoy po nito yung langit. So yung langit po ay mayroong walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kagalakan. Pero dito po, sa Marcos chapter 9 verse 48 to 49, pakibasa po sa Marcos chapter 9 verse 48 at 49. Marcos chapter 9 verse 48 at 49. So, sige po, nahanap na? Pakibasa po na sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Anong ibig sabihin po nito? Pag inasinan, nakakita na po kayo ng uod na inaasinan? Ano nangyayari sa uod? Nangingisay, di ba? Sa sobrang sakit. Ganon rin po. Pag sinabing aasinan ng apoy, magdurusa ka. Minsan, naglalagay tayo ng kaunting asin o maraming asin. Yung apoy po sa impyerno, mas mainit ang apoy doon sa mga taong may mas maraming kasalanan. So, ibig sabihin po, yung sakit sa impyerno ay magkakaiba. So, yung Panginoon, kapag siya'y darating muli, tiyak, hahatiin niya yung mga tao sa dalawa. At itong versikulo sa Marcos chapter 9, verse 48 to 49, ay nakakatakot para doon sa mga taong hindi paligtas. Kaya nga mga kapatid, kayo po ba ay mga tupa o kambing sa harapan ng Diyos? Kailangan po nating mabuhay na mayroon tayong katiyakan sa ating mga kaligtasan. Okay? Mateo chapter 25, verse 32 at 33, babasahin ko po muli. Mateo 25, verse 32 at 33, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa, at kanyang pagbubukod-bukodin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. So mayroon pong malinaw na pagkakaiba ang mga tupa at kambing. Ang mga kambing, ito naman ay tumutukoy sa mga tao na hindi paligtas. Ang mga tupa, sila ay tumutukoy o ito ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos.
sa mga na-born again, sa mga tunay na nagkaroon ng kaligtasan. Tayo po ay pinanganak at nagmula tayo kay Adan. Gayunpaman, nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, ibig sabihin, napatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo ngayon ay tinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. So, nung tayo naging ligtas, tayo ngayon ay bagong nilalang. At sa Mateo chapter 3, naroon binabanggit yung patungkol sa trigo at ipa. Mayroong pagkakaiba ang dalawang ito. Gayunpaman, kung titingnan sila, parang pareho lamang. Ang trigo po, mayroong buhay sa loob. Ang ipa, walang laman, walang buhay. Mateo chapter 3, verse 12. So, Mateo chapter 3, verse 12. Pakibasa nga po, 3 to 1. So, ang tupa at kambing ay talagang magkaiba. Ang mga ligtas na tao at mga hindi mananampalataya ay magkaiba ang pamumuhay nila. Sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, sinabi po rito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo nabigo sa pagsubok. Ang kaligtasan po kailangan sinisigurado. Dapat tiyak po tayo rito. At dapat ang kaligtasan ay base sa Biblia. Kaya nga po yung mga Bible seminar, napaka-importante po niyan para sa atin. At isa pa, sa unang Pedro, naroon po nakasulat ang mga katangian ng isang born-again Christian. Kaya nga po, kung gusto nyo i-check yung inyong kaligtasan, puntahan po natin ang unang Pedro. So sa unang Pedro chapter 1, verse 8 at 9. Unang Pedro chapter 1, verse 8 at 9. So babasahin ko. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag, at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So ang sinasabi rito, sila na na-born again, meron silang tunay na pananampalataya. Sa verse 9, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ang ligtas na tao, minamahal niya si Jesucristo nang higit pa sa anuman. At ang isang ligtas na Kristiyano, nagagalak siya sa katotohanan na siya ay isang ligtas na tao. Naintindihan niyo po? Sabi, babasahin ko ulit sa verse 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Pangalawa, yung mga ligtas na Kristiyano, nananabik sila sa araw ng pagbabalik ni Jesus. Kayo po ba'y nananabik sa ikalawang pagdating ni Jesus? Sa verse 13 naman, unang Pedro chapter 1, verse 13, pakibasa po, sabay-sabay, 3-1. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. So, kailangan po nating tumayo sa harapan ng Diyos nang walang hiya, nang walang takot, na baka hindi po tayo ligtas. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, kailangan nating maging handa araw-araw. Kailangan po natin rin nasain ang ikalawang pagdating ni Jesus. Okay?
verse 14 at 15, sabi rito, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang mga born-again Christian, gaya na nabanggit ko na kanina, meron silang natatanging katangian. Naiiba sila sa mga tao sa mundong ito. Tayo po ay tumanggap ng buhay mula sa Diyos kung tayo sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga, sila na mga born again ay mayroong ibang hangarin sa mundong ito. Iba sa hangarin ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga, meron tayong puso na mabuhay, na karapat-dapat sa Panginoon. At meron tayong puso na nagnanais na maihiwalay o mahiwalay sa kasalanan at sa sanlibutan. Ito po isang natural na puso ng isang Kristiyano. Okay? At isa pang mga katangian rin ng isang ligtas na Kristiyano, minamahal nila yung mga brothers at sisters. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Ngayong nililinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Okay? Pag-ibig sa brothers and sisters. Isa pa, yung mga tunay na Kristiyano, meron silang buhay na pag-asa. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Basahin natin na sabay-sabay, 3-1. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Sila na tunay na nagkaroon ng kaligtasan, mayroong buhay na pag-asa. Kaya nga sila na nagkaroon ng kaligtasan, meron silang pag-asa na balang araw makakarating sila sa langit. Kaya nga po, sa langit, doon tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Okay? Makakasama po natin ng Panginoon magpakailanman sa pagdating ng panahon na ito. Isa pa, sila na tunay na mga Kristiyano, otomatiko, hindi sa pilitan, ninanais nilang saliksikin, kilalanin ng Diyos. Unang Pedro chapter 3, verse 21. Unang Pedro chapter 3, verse 21. Pwede niyo po bang basahin ito para sa akin? Pakibasa po, 3-1. Kahit po tayo nagkaroon na ng kaligtasan at nabautismuhan, yung ugali po natin, hindi agad-agad ito magiging perpekto. Okay? Yung sinful nature natin, nariyan pa rin. Okay? Pero meron tayong mabuting konsensya para sa Panginoon. Kapag tayo po ay mga tunay na Kristiyano, meron tayong malinis na konsensya o budhi at puso na nagnanais na mabuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ako po ba? Check po natin, sarili natin. Ako po ba ay talagang na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ako po ba talaga ay nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos? Dapat makita po natin ito ng malinaw. Okay? Sa Juan, chapter 10, verse 16. Isa pa. Sa Juan, chapter 10, verse 16. So, babasahin ko.
Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kahit magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mga tupa po ay nakikinig at sumusunod sa boses ng kanyang pastol. Ngunit ang mga tao sa panahon po natin ngayon ay nagiging gaya ng mga kambing. Matitigas ang ulo, nagiging violente, ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Dito po, sa 2 Timoteo chapter 3, narito po yung katangian ng mga kambing. 2 Timoteo chapter 3, verse 1 to 5. So tulungan ninyo akong basahin po ito, medyo mahaba. 2 Timoteo chapter 3, verse 1 to 5. Okay, nakita na? Basahin po natin ito ng salitan. Verse 1 ako, kayo yung verse 2. Verse 1, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So yung binasa po natin, ito po yung katangian o itsura ng isang kambing. Kayo po ba ay mayroon ganitong katangian? Ako po ba ay isang tupa o kambing sa harapan ng Diyos? Kung ikaw po ay isang kambing, tutungo ka po sa impyerno. Ngunit kung ikaw naman ay isang tupa, ikaw ay isang mapalad na tao. Sa awit, chapter 23, awit bilang 23, verse 1 to 6. Sa verse 1 po, so alam po natin yung verse, yung Psalm 23 na ito. So sabi po rito sa awit 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Sila na mayroong maayos o matuwid na relasyon sa Panginoon, sila ay mga taong mapalad. Kung tayo po ay kung tayo po ay sumampalataya na tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo ay patungo sa langit. Ang taong ito ay tunay na mapalad. Ang problema, may ibang mga tao, may nagsasabi, ang sanlibutan ang aking pastol. May ilan nagsasabi, ang cellphone ang aking pastol. Ang games ang aking pastol. Ang pera ang aking pastol. Ang internet ang aking pastol. Wag po tayong maging ganito, mga kapatid. Verse 2, sabi po rito, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. So yung Panginoon, siya ang nagsusupply sa atin ng lahat ng mga pangangailangan natin, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng salita at ng fellowship. Kaya nga, kung tayo po ay naroroon parati, lagi po tayo makakatanggap ng kalakasan na ito. Verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Ang Panginoon, ginagabayan niya ang mga ligtas na tao sa mabuti at matuwid na daan. Verse 4, pakibasa po. 3 to 1.
So yung pastol, meron silang dalawang laging hawak-hawak. So hindi ako magaling mag-drawing, pagpasensyahan nyo na. Ano ito? So may maikli. Ito yung pamalo, ito naman yung tungkod. Okay? So sa verse 1, sabi po doon sa verse 1, sabi ng tupa, hindi ako magkukulang. Bakit? Kasi lahat ay sapat na para sa kanya. Pero dito sa verse 4, wala akong katatakutang kasamaan. Hindi ako matatakot sapagkat ang pastol ang siyang magproprotekta sa akin. Sa church po, naroon ang proteksyon ng Diyos. Kaya nga, kung tayo po ay aalis sa church, gaya tayo ng mga tupa na nabubuhay ng mag-isa. Walang pastol, walang tagapag-ingat, walang proteksyon. Ang pastol po, gumagamit ng pamalo at tungkod. Ang pamalo, ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga mababangis na hayop. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, kahirapan, pagdurusa, nariyan ng Diyos. Nakikipaglaban siya para sa atin. Ang Diyos, lagi niya tayong pinaprotektahan. At sa pamamagitan rin naman ng tungkod, kapag tayo ay napapalihis ng daan, oy, dito ka lang. Pinabalik niya tayo sa pamamagitan ng tungkod. Okay? Sa verse 5, awit 23, verse 5, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. So yung pastol, lagi siyang humahanap at naghahanda ng isang napakagandang lugar para sa kanyang mga tupa. Ang Panginoon, ganun ang ginagawa po sa atin. Nilalagay niya tayo sa mga lugar, sitwasyon na akmang-akma at kinakailangan po natin. Sa dulo, ito na yung pinaka-the best para sa atin, yung langit. Pero habang nandito po tayo sa mundong ito, inilagay niya tayo sa pinaka-napakagandang lugar. Ano po yun? Yung church. Dito po. Okay? So, basahin po natin sabay-sabay sa Panguli, verse 6, 3-1. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang Panginoon, inaalalayan niya o ginagabayan niya yung mga ligtas na tao hanggang sa dulo. Hanggang sa wakas. Kaya nga sa wakas, kapag ang isang Kristiyano, tatayo siya na may kumpiyansa sa harapan ng Diyos dahil sa dugo ni Jesus. Sa verse 1 po, ang Panginoon ay aking pastol. Ang mga taong mayroong pananampalataya na base sa Biblia, sila yung mga taong mapapalad. Kung sinong sumusunod sa Kanya, siya ang pagpapalain. Okay? Malinaw po ba ang awit 23, verse 1-6? Puntahan po natin sa Mateo 25, verse 38. So, isa pa. Awit 25, verse 38-40. So, ako na lamang babasa. Verse 38, kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, dito po, sa mga salitang ito, na mga nabasa po natin, narito po yung mga ebidensya ng mga ligtas na tao. Okay? So, yung Espiritu po ng Panginoon ay naroroon sa mga ligtas na tao.
So, kung ano po yung gagawin po natin sa mga kapatiran po natin, sa mga brothers at sisters, yun rin po ang ginagawa natin sa Diyos. Okay? Kaya nga po, kung tayo po ay mga ligtas na tao talaga, kailangan po natin pagsilbihan at ibigin ang bawat isa sa atin. Sapagkat ito po yung isa sa pinaka-basic na katangian ng isang ligtas na tao. Okay? Awit 68 verse 13. Awit 68 verse 13. So, sige po. Sabi po rito, kapag kayo'y humiga sa gitna ng mga kulungan, ng mga kawan, kayo ay parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak, ang kanyang balahibo ay gintong kumikinang. So yung mga Kristiyano ay nabubuhay sa mundong ito. Pero tayo'y naghahanap o nakatingin sa langit. Okay? So verse 13 sabi, kayo'y parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak. So yung pilak, ito po ay sumisimbolo sa dugo. So yung verse na ito, ibig sabihin, yung patungkol ito sa kaligtasan at pagtutubos. Ang kanyang balahibo ay gintong kumikinang. Ginto, ibig sabihin, kaluwalhatian. Sila na nabubuhay sa mundong ito at nagkaroon ng kaligtasan, sila ay luluwalhatiin balang araw. So may naghihintay na kaluwalhatian po sa atin. Okay? Kaya nga sinabi dito sa Colossus chapter 3, verse 1. Colossus chapter 3, verse 1. Sabi po rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, gaya na banggit ko na, tayo pa rin ay nabubuhay sa mundong ito. Gayunpaman, tayo po ay mayroong buhay na pag-asa, na balang araw, tutungo tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga po, tayo po ay nagtitiis sa mundong ito. Okay? Kaya nga po mga kapatid, habang nandito po tayo sa mundong ito, habang hindi pa tayo pumapanaw, o hindi pa dumarating ang ikalawang pagdating ng Diyos, kailangan nating ingatan ang mga katangian na ito, na gaya ng isang baka at ng isang tupa. Huwag nawa sana tayong maging isang aso at baboy dito sa Biblia. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Mateo chapter 7, verse 6. Mateo chapter 7, verse 6. So, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa, at pagbalingan kayo at lapain. Sa Biblia po, ang kahulugan po ng aso at baboy ay masama. Ang aso po, di ba, ito yung tinuturing na man's best friend. Tama po? Pero ang mga aso ay mahina sa harapan ng mga pagkain. Kapag sila ay gutom, naghahanap sila ng pagkain. Kapag sila ay nabusog, natutulog na sila. So maraming mga aso ang malapit sa mga taong nagbibigay sa kanila ng pagkain. Ngunit, ang aso po sa Biblia, ang kahulugan po nito, una, sila po yung mga bulaang propeta. Sa Mikas, chapter 3, verse 5, Mikas, chapter 3,
verse 5. So, nakita niyo po ba? So, sige, ako na lamang babasa sa inyo. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagsisigaw ng kapayapaan kapag sila'y may makakain, ngunit naghahayag ng pakikidigma laban sa kanya na hindi naglagay ng anuman sa kanilang mga bibig. Ang mga propeta sana, dapat sumusunod sila sa salita ng Diyos sa anumang uri ng sitwasyon. Maging mabuting sitwasyon man o pangit na sitwasyon. Ang kaso, dito, iniiwasan nila yung mga mahihirap na sitwasyon at hinahanap nila yung pagpapala sa mundong ito. Nais nilang maging isang mabuting lingkod sa harapan ng Diyos, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Sa Isaías 56 verse 10 at 11, tingnan niyo po. Isaías 56, 10 at 11. Babasahin ko. Isaías 56 verse 10 at 11. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol. Nananaginip, nakahiga, maibigin sa pagtulog. Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulihan. So nilalarawan po rito kung ano yung klase ng, kung ano yung katangian ng isang aso. Kung ano, isang katangian ng isang tao na gaya ng isang aso. Naintindihan niyo po? Ngayon, ano naman po yung kahulugan o spiritual na kahulugan ng baboy? Sa Levitico chapter 11 verse 7, puntahan po muna natin. Levitico chapter 11 hanggang 7, ay 11 verse 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay ito. Levitico chapter 11 verse 7, 3-1. At ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi sa inyo, para sa inyo. So ang baboy ay may hati ang paa, gaya ng baka kanina. Ano ibig sabihin po dito muli? Ibig sabihin, hiwalay, separated. Tama? Hiwalay sa sanlibutan. Subalit, hindi ngumunguya. Ang ngumunguya kanina, nagme-meditate. Ibig sabihin, ang hindi ngumunguya, walang karunungan, walang kaalaman. Gaya po dito, yung tupa at baka, ngumunguya sila, paulit-ulit. Di ba kumakain lamang sila ng damo? Pero sa pagnguya nila ng pagnguya, nakukuha po nila lahat ng nutrisyon sa mga halaman, sa mga damo. Kaya kung titingnan po ninyo yung lakas ng isang baka, kahit hindi siya kumakain ng karne, damo lang, sobrang lakas niya, tama? Sa katunayan po, yung baboy, may kasalanan po ba ito? Wala. Merong kasalanan po ba ang baboy? Ha? Meron po ba? Wala. Di nyo alam? Ang baboy po, walang kasalanan. Ang tao ang may kasalanan. Pero sabi ng Diyos sa mga Israelita, ang baboy ay hindi malinis sa inyo. Marumi ito para sa inyo. Sapagkat ang mga tao o yung mga Israelita o tao ng Diyos ay inihiwalay ng Diyos sa sanlibutan. Sila'y pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga, ang trabaho sana nila, higit sana nilang kilalanin yung Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga sa atin naman, ang kailangan po natin gawin, basahin ang Biblia
Alamin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ito. Alamin, kilalanin, sino ba ang Diyos ng higit pa? Ano ba ang kalooban niya sa akin? So, yung spiritual na kahulugan po ng baboy, una, kailangan po nating maihiwalay sa sanlibutan. At kung tayo naiwalay sa sanlibutan, kailangan rin naman natin pagbulay-bulayan, alamin ng higit pa ang salita ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid? Sa pa, sinabi rito, huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Yung mga baboy, masaya yan kapag may binigay na pagkain sa kanila. Tama? Sino po mayroong baboyan dito? Meron po ba? Yung kapitbahay po natin dito, di ba may baboyan dyan? Sila? So, tuwang-tuwa yung mga baboy kapag may maraming pagkain. Pero dito, binigyan sila ng perlas. Sabi rito, wag tayo magbigay ng perlas sa mga baboy. Bakit? Yung perlas, sa umpisa, ang aakalain nila, ito'y pagkain. Kaya susubukan nila itong kainin. Pero hindi nila ito mangunguya. Ang perlas para sa kanila, isang pangkaraniwan lamang bato. Walang saysay, walang kwenta. Kaya magagalit sila, aatakihin niya yung nagbigay ng perlas. Tingnan niyo po rito sa 2 Pedro, chapter 2, verse 22. Ikalawang Pedro chapter 2, verse 22. So basahin po natin. Pakibasa po na sabay-sabay, 3, 2, 1. Nangyari sa kanilang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Ngayon, sino ngayon ang aso at ang baboy? Sila po ang mga peking Kristiyano. Peking Kristiyano. Alam nila yung mga maruruming bagay sa sanlibutan. Alam nila ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga minsan na nila itong iniwan. Ngunit sa paglipas ng panahon, kanila itong binalikan at nagpakasaya muli. Gaya ng asong nagbabalik muli sa kanyang sariling suka. Gaya ng isang baboy na nalinisan na. Gaya ng isang tao na nalinisan daw sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Gayunpaman, bumalik sa maruming sanlibutan. Bumalik na gaya ng isang baboy sa putikan. Hindi natin alam sino ba yung mga Kristiyano na gumagawa nito. Sana walang ganito sa church ng Tanawan. Kung meron man, pakiusap, suriin natin ang ating pananampalataya. Sapagkat yung maruming bagay ay lumalabas sa mga ganitong klaseng tao. Kahit sinasabi nila na sila'y nalinisan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Roma chapter 8, verse 9. Roma chapter 8, verse 9. Roma chapter 8, verse 9. So sabi po rito, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Mga kapatid, sino ang Kristiyano? Sino po ang Kristiyano? Ang Kristiyano po, sila yung mga tao na hindi lang magaling mag-recite, na pinatawad na ang kanilang kasalanan, past, present, future sins sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi lamang sila magaling mag-recite nito. Ang Kristiyano po, sila po yung mga tao na mayroong Espiritu Santo.
Kaya nga kung walang Espiritu Santo ang isang tao, hindi siya ligtas na tao. Okay? So, malapit na tayo. Last na, patungkol sa kalapate. So, wala na tayong oras. Mabilis na lamang po. So, sa buong Biblia po, yung kalapati po ay ginagamit bilang isang simbolo ng Espiritu Santo. Okay? At yung uwak, sila naman ay tinuturing o sumisimbolo sa mga hindi ligtas na tao. So, yung nabanggit sa Genesis chapter 8, naroon po yung kalapati at uwak. So, yung isa pang bagay patungkol sa kalapati, sila yung mga Kristiyano na mayroong Espiritu Santo sa kanilang mga puso. Okay? So, maraming mga peking produkto, tama? So, kapag ganito po, kapag magdadala po tayo ng isang mamahalin na bagay, halimbawa, sapatos o kaya relo sa isang shop, hahanapin ng nagtitinda ng pagbibilhan natin o pagbebentahan natin yung mga tag mark, yung mga box nito, yung card nito, para malaman kung ito ba'y tunay o peke. Tama? So, ganun rin po. Yung Diyos, susuriin niya ang lahat ng mga tao. Kung ito ba ay mayroong Espiritu Santo o wala. Kung wala kang Espiritu Santo, sasabihin ng Diyos, ikaw ay peke, umalis ka. O ikaw may Espiritu Santo, tunay kang Kristiyano. So sila na mayroong Espiritu Santo, napaka-importante po niyan. Okay? Sapagkat kung meron ka o walang Espiritu Santo, pupunta ka sa langit o hindi. Okay? So, yung mga kalapati at uwak, pareho lang rin. Sa kambing at tupa, magkaiba po sila. May magkaibang katangian po sila. Parehas ng mga taong hindi ligtas at mga taong ligtas. Nabubuhay sila na may magkaibang layunin. Okay? So tayong mga taong ligtas, nabubuhay po tayo rito sa mundong ito para mag-ipon ng kayamanan para sa langit, doon sa langit. Habang yung mga tao naman sa mundong ito, nag-iipon ng mga bagay dito sa lupa. Kaya nga, mga kapatid, tandaan po natin, kung tayo mga tunay na mga Kristiyano, hindi tayo uwak, kundi tayo mga kalapati. At isang bagay rin pa, kung tayo mga Kristiyano, meron tayong Espiritu Santo. Meron tayong kapangyarihan. At yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ang gagabay sa atin at tutulong sa atin sa tamang direksyon. Kaya nga yung buhay po natin, kailangan yung nagdadrive po nito, yung Espiritu Santo, hindi tayo. Okay? Malinaw po ba mga kapatid? Tandaan po ninyo mga kapatid, tayo po ay minamahal ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Tayo ay kanyang mga lingkod, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating Ama at tayo'y kanyang mga anak. Siya ang ating pastol at tayo'y kanyang mga tupa. At ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. At gaya ni Jesus, na nilinis ang templo noong unang panahon, ninanais niya ng ating mga katawan ay maging malinis upang ating maialay na katanggap-tanggap ang ating sarili para sa Diyos. So last verse na po, 11:30 na. So Roma chapter 12, verse 1 at 2. Roma chapter 12, verse 1 at 2. Roma chapter 12, verse 1 at 2 po. So basahin po natin ng sama-sama, 3 to 1. Kaya nga, mga kapatid,
isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos. So, gaya ng templo ng Diyos sa John chapter 2, nilinis ito ni Jesus. Gayun rin po, kailangan po nating ialay ang ating katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos. Kaya nga po, gawin po natin yung abot ng ating makakaya na makapaglingkuran ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Si Jesucristo ay malapit nang dumating. Malapit na po. Baka ang Diyos, hinihintay lang niya tayo na maging maayos pa ng higit ang ating Christian life at mapuno ang bilang ng mga taong maliligtas pa sa panahon na ito. Kaya nga po, sa mga natitira pang oras po natin sa mundong ito, gamitin po natin ito sa maayos na paraan. Gamitin po natin ang panahon na ito para magligtas pa ng iba pang mga tao, lalong-lalo na yung mga taong nasa paligid natin. Mga minamahal natin sa buhay na ito na hindi paligtas, upang makasama po natin sila sa walang hanggang langit. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Tayo ngayon yumukot manalangin. Diyos Ama na mahabagin, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo po sa amin. Nawa sa tulong sa nakalipas na ilang oras na ito ay may mga tumatak sa aming puso't isipan. Nawa nakilala po namin ng higit pa sino kayo, at gayon po ay magkaroon kami ng katiyakan sa aming kaligtasan. At kung kami ngayon ay may katiyakan sa aming kaligtasan, magawa po namin ang aming buhay na kalugod-lugod at kasiya-siya sa inyong harapan. Nawa, tulungan ninyo po kami na maging mga tapat at sinserong mananampalataya sa inyong harapan upang higit ninyo kaming magamit bilang instrumento ninyo sa pagliligtas pa po ng maraming ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Ama, maraming salamat sa inyong biyaya. Ingatan ninyo po kami at gabayan sa mga natitirang oras sa araw na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.